So hello guys, no? Stock review ulit tayo, July 8. Sa ating mga sisilipin, yung ating index, PSEI, then yung mga stocks natin na si PLC, si LR, PhilWeb, Bloom, Monde, DD, at DDMPR. So bago tayo mag-stock review, magbasa muna tayo ng ating nakuhang balita ngayong araw. So ating first news from Philstar, Double Dragon, Jollibee to create the Philippine first and largest industrial REIT. So si Double Dragon at si Jollibee magkakaroon sila ng parang team up para makapaglabas ng first ever na industrial REIT sa Pilipinas. So sa ating market, kung present na sila A-REIT at si DDMPR REIT. So ang next naman nating inaasahan na mag-IPO, yung nakaraan natin news, si FLI REIT. So ngayong ating inaasahan ulit na mag-IPO sila Del Monte din tsaka si Robinson. So magkakaroon din sila ng REIT, pati si Citicorp. So sana maganda yung kalabasan ng REIT nila. Then kung abangan natin kung anong date ito mafa-finalize para mag-IPO sa ating market. So yun, ating next balita from ABS-CBN. So Duterte says he allows gambling because we have no money. So yung ating utang medyo lumaki, 11 trillion na. So kaya natin kumuha ng ibang pagkukunan ng pondo kasi lumalaki na yung ating utang dahil patuloy tayong nagpapagawa ng mga infrastructure tsaka mga pagbili ng bakuna. So unang ginawa ni Duterte is yung sa mining ban is na-lift na. So yung pangalawa, yung foreign ownership. Tapos ngayon naman itong sa gambling. So gunting naman to na gumagawa si Duterte kahit ayaw niya yung gambling, wala siyang magawa dahil pagpubos na yung ating mga reserves. So in the coming few days kaya kung magkakaroon tayo ng casino place sa ating mga stocks, so abangan natin yan. So ating next balita from Rappler, COVID news to. So Delta variant already dominant in US. So yung mga ating nakaraang news is yung COVID na nasa Europe na, pati yung other parts of Asia. So ngayon nasa US na siya. So halos karamihan ng bagong kaso sa US is dominant na ng Delta variant. So ngayon natin masusubukan yung ating mga vaccines kung gaano sila ka-effective. Sana hindi na magkaroon pa ng mas maraming mutation, pati hindi na kumalat yung COVID sa Pilipinas kasi mahihirapan tayo lalo na itong maka-recover. As ngayon pang wala pa hindi pa solid yung ating catalyst na recovery. Kumbaga sobrang bagal pa ng ating recovery. So sana matapos itong COVID na to. Ating COVID asan yung ating COVID news? So by the way, ating COVID ngayon medyo tumaas lang ng 2,000 cases. So maganda pa rin 'yon dahil medyo na-maintain pa rin ng government natin yung 50k cases. So yun. So yung kopya ng COVID medyo nawala ko lang kopya natin ng ating COVID case. So sa ating market na tayo. Ang ating PSEI nag-close ng red, 6924 level or negative 18 points or negative 0.29%. Ang ating value turnover ngayong araw 5 billion, then total block sale 700 million. So 5.8 billion. So medyo mataas pero mataas pero mababa pa rin yung niya. Kumbaga ganun pa rin yung ating volume, ranging pa rin ng 4.5 to 6 billion. So ating advances 82, declines 119. Medyo marami ang ating declines ngayong araw. So sa mga ating mga sector, ang nag-gain si services lang at si mining and oil, and the rest nag-close sa red. Pero hindi naman ganun kalakihan yung loss. So yun, mag-chart na tayo. Then yung ating net foreign buying or selling. Ayun, tayo
tayo ay nagkaroon ng net foreign selling ngayong araw na negative 838 million. Medyo malaki. So nag-i-start naman bang umalis yung ating mga foreigner dahil wala nga tayong catalyst sa ating recovery at may COVID pa rin. So patuloy pa rin silang lumalabas sa ating market. So yan, si PSEI halos 3 straight days tayo nag-red. Check tayo ng ating indicators. So EMA natin 100 at 200, 100 malayo pa rin. 50. Ayan. So ang next support na inaabangan natin si EMA 20. Bukas kung malalaman natin kung mag-hold ba sa EMA 20 o mabe-break yan. So na-break na yung ating dalawang support na EMA 9 and 13. Then Ichimoku, so malayo pa rin sa Ichimoku. Sa Bollinger, flat pa rin. Less volatility pa rin. Sa PSAR naman, bukas din magde-decide kung tayo ay pupunta na sa short term na downtrend na signal na bearish or bukas tayo magkakaroon ng reversal candle. So sa ating MACD may sign pa rin ng weakness dahil yung ating blue line is medyo bumaba pa. So wala pa tayong expectation na magkaroon ng crossover dahil mas malayo na yung blue line. So ating RSI, pababa pa din yung ating RSI, nabutas na yung ating dinodrawing na support. So ating inaabangan na yung next na pag-bounce dito sa area na to, pero medyo malapit siguro banda dito. Ayan, kasi dalawang beses siya na-hit ito 1, 2. So ayun yung ating next na inaabangan na area kung saan siya pwedeng mauntog pababa. Based sa ating candle, ang next na support natin nasa 6.8 area. Expect ko na siguro maglalaro siya between 6.7 to 6.8 area dahil nagkaroon tayo ng base dito, tsaka itong isa nag-bounce sa area na ito. So expect kung hindi siya mag-green bukas, ang for sure na support natin is si EMA 50 ang gawin ng support. Yan. Siguro mag-bounce sa EMA 50 or mabutas. So let's wait for the coming days kung anong mangyayari. So pero ang ating market nagpapakita na ng downtrend, bearish, so ngayon ang kailangan nating kung saan tayo magbabounce. So ayan si PSEI, medyo negative sentiment tayo dahil nagkakaroon tayo ng ilang araw na selling. So yun, ating unang stock si PLC. Ngayong araw ay nagkakaroon ng run yung ating mga leisure na stocks, yung mga pasugalan. So ngayong next week magkakaroon ng play ito. So ating candle, parang barbecue stick yung candle natin. So may wick, hindi pala. Ay tama, may wick sa taas tsaka sa baba. So parang nga siyang barbecue. So na-reject yung baka siguro yung mga nakabili dito is lumabas muna or nag-take profit. Ayan, medyo matibay dahil sa era din yan, maraming trades yung nangyayari. So siguro yung mga naipit o kaya baka nakalabas na, so kaya nagkaroon ng rejection dito. So yung mga EMA naman natin nasa ilalim, so lahat sila serve as support. Then Ichimoku natin sa ilalim, Bollinger uptrend pa rin. Then si
PSAR, ayun, PSAR pa rin, uptrend. So medyo yung galaw niya, medyo medyo illiquid yung galaw medyo kakaunti yung trades. So kung ako, lagi kong sinasabi, lagi tayong bibili sa base. Ito yung base, ayan yung base. So ang nakikita ko sigurong play dito, kung yung news is solid talaga, yung news, baka i-fill na yung gap tapos mag-breakout, or mag-open ulit siya sa kanyang previous close, then mag-conso kung yung news is kung hindi ganun katiba yung news, kumbaga hindi siya ganun kalakas. Basta ito yung ating entry lagi sa base, pati itong base na ito, then lagi ang entry. So ayan si PLC. Ating next na pasugalan, si LR. Ayan, so nagkaroon tayo ng ring dahil sa balita. Check tayo ng mga EMA natin. So sa EMA na break na yung kanyang resistance, siguro yung pinaka EMA 100 ang kanyang resistance. So doon na untog. So ating Bollinger, ayun. So sa ilalim ng cloud. So ito yung ating resistance, ito yung cloud mismo. So in coming days, observe natin kung magkokonso pa rin siya sa baba ng cloud bago ulit siya makalabas dito, mag-breakout. Check natin tong mas malayo. Ayan, so may downtrend channel tayo na nakikita kay LR. Check natin kung na-break na ba. Medyo na-break na yung downtrend bias niya. Tapos nag-conso na lang pala siya dito. Conso, then attempt to break. So kung ako naman, good buy pa rin to, kasi dahil support area pa rin ito ito yung pinaka natin, resistance natin tsaka ito resistance to so area for buy pa rin to, pero observe pa rin natin, baka mag-conso muna ito kung hindi nga ganun kasolid yung balita sa mga casino natin. So si MACD, ayan, nagkaroon ng ng crossover ba? Zoom natin. Yan, medyo crossover, pero hindi pa siya evident. Kailangan pa ng volume para makita natin yung kung magkakaroon siya ng momentum paakyat ulit. Kailangan pa ng volume nito. Then si RSI, yung RSI natin medyo nakikita natin medyo na break na yung kanyang downward. Hindi, ito yung pinakauna ito yung pangalawa natin trend line. Ayan, so na break na. So ating next na aabangan na area sa RSI dito na. Ayan. So kung ako magbabaya dito, siguro lagi sa support area. So ang support area natin laging dito. Diyan, support area kasi yan. Tapos laging cut loss ng 5%. Ayan. Medyo matibay pala ito, no? Ito, ang daming trades. Tsaka dito. So kung ako, buyout support lagi. So observe ko kung magkakaroon pa ito ng run. Ayan si LR. Then si PhilWeb. So meron din siyang parang kaugnayan sa dun sa balita. Ayun, nagkaroon din ng run ito. So yung ating EMA, ayun, na-reject yung EMA niya. So bumalik siya ng EMA 100. EMA 100. Ayun. Ayun. So check natin ibang indicators bago tayo pag-conclude. Ichimoku,
Ayun, nauntog din sa Ichimoku. Evident din yung ano nyo. Ito, nauntog. So, resistance yung Ichimoku talaga. Ayun. So, ilang buwan na pa na siya nasa Ichimoku simula nung Feb, no? So, medyo mabigat pa yung resistance na ito. Pati yung mga EMA din. Bollinger. Ayan, medyo may pag-akit ng Bollinger. Medyo may volatility dahil nagkaroon nga to ng spike ng volume. Then, sa ano naman, ang tagal mo din pala na gano'n, no? Ang tagal din niya pala nasa downward bias ni PhilWeb. So, hindi siya na-break. Teka. May signal na ba? Ay, wala. Ayun, mayroon isa. Ayun. So, bukas, observe natin kung magiging continuous pa yung ano na to. Kasi ang season talaga niya, itong downward position. Ito, napakalino naman ng ating resistance. Ay, malayo pala. Kung gagawa tayo ng trend, ayan, no? So, nauntog siya. Then, ang kanyang resistance talaga yung EMA 9. Nagkakaroon siya ng breakout, then buhos, then downward bias. So, bukas, kung hindi talaga ganun katibay yung balita talaga sa mga casino natin, kung ako, expect natin magkaroon tayo ng ano pa, parang konso ulit pababa. Kung siguro hindi na siya bababa dahil sa balita, kaya ang ano siguro baka magkaroon na siya ng base dito sa parting to bago magka-uptrend. Then sa ating MACD, ayun, nag-crossover, so medyo positive yung MACD kasi may volume eh. Then ating RSI, so kailangan natin ma-break yung downward bias sa ating RSI. Actually na-break na. So ating next na lang naaabangan na resistance itong parting to kasi maraming trades yung nangyari dito eh. Ayan, so itong parte yung resistance kay PhilWeb. So medyo mixed pa yung kumbaga para sa akin hindi pa solid entry yan itong si PhilWeb. Siguro kung akong papa-entryhin dito, kailangan ko pang ang para sa akin kailangan pang mag-breakout tsaka magkaroon ng base para yung entry signal ko. Kasi kung dito pa yung entry, kung dito naman ako entry, kung dyan pa bumaba, is downward bias pa rin yung yung pattern. Kaya ako kailangan mo na mag-break dun sa kanyang downward sa mga EMA, pati sa Ichimoku. Entry tayo dito, tapos base. Ayan si PhilWeb. So si Bloom, alam ko itong si Bloom blue chip ata itong si Bloom blue chip din to, di ako sure So yun, dahil din sa balita nagkaroon ng spike si Bloom. Sa mga EMA natin, nauntog sa EMA 100. So ang kanyang support EMA 50, pati ibang EMA support na din. Then Ichimoku, medyo ayun na, below yung Ichimoku, so support. Bollinger, yun may isang signal, so good sign to ng magiging uptrend o kaya magkakaroon ng run. So si MACD tayo. Ayan yung MACD, nagkakaroon ng signs of strength dahil humina na yung selling pressure. So baka magkaroon to ng momentum dahil malapit na mag-crossover. Ganun din yung ating RSI. Ating next na resistance kay RSI, yan ating next na aabangan kung mabibreak yung mga resistance na yan. Sa candles, ating support ating resistance, itong kailangan natin i-break, pati itong EMA 200 para magkaroon tayo ng breakout talaga. Kasi
kanyang volume mataas kasi ano selling volume tapos biglang nang buying volume. So kung ako kailangan mo na ma-break ng EMA 200 para sa akin kasi breakout trader kasi ako So sa mga ganitong plays parang hindi ako bumibili sa mga ganitong play dahil yung kanyang downward sobrang yung selling pressure sobrang laki tapos biglang magkakaroon ng buying volume. So siguro ako para mapag-buy ako dito, ang hihintayin ko muna ma-break tong EMA 200 tapos dun magkaroon ng base. So yun si Bloom, no? Yan si Monde. So kahapon kung akala ko kahapon di ba sinabi natin na natapos na yung kanyang stability fund. Kung siguro ngayon ang bumomba o kaya bumili kay Monde baka mga foreigners. Kasi yung galaw niya kasi parabolic sobrang taas na ba. Ayun ang taas na So yung ating mga EMA ulit nag-bounce EMA 9. So serve talaga yung EMA 9 as main support natin sa EMA. Chimoku malayo wala pa. So sa Bollinger mataas pa rin yung volatility. So sa PSAR though meron na siyang sign of siguro kung ma-reach ng candle itong taas na ito baka pang short term lang tong signal niya na PSAR. Kung ma-reach ng candle yung PSAR baka short term lang yun. O kaya mangyari kay Monde is drawing tayo ng base. Siguro baka mag-base dyan. Yan. Ito yung support natin. Though hindi pa siya ganun katibay. Ay, sorry. Yan. Yan. Baka dyan yung maging base. Pero hindi pa matibay kasi konti pa lang yung trades dyan So, ating titingnan na lang muna si RSI. So, balik ulit tayo sa oversold. So, kung malakas talaga si Monde, baka magkaroon pa tayo ng isa pang oversold area. Ayan. Baka mag-double tap. So, yun. So, kung long-term play naman ang gusto nyo kay Monde, good naman tong si Monde. Sabi nila for dividends. So, kung long-term, good si Monde. Pero pag traders kayo, laging manage your positions at risk kasi mabagal ang galaw na ito So, ayan si Monde. Medyo, medyo mix. Si Didi. Itong si Didi, ang taas ng presyo nito Ewan ko kung bakit bumabato ng ganito. Ayan. Wall natin muna. Ayan. From current price niya is 12 pesos. Then, ang pinaka-peak niya, ang taas, 60 pesos. So, hindi ko alam yung news dyan o kaya yung mga storya kung bakit nagkaroon ng ganyan. So balik tayo sa ating day chart. Oops. Expand natin. Ayun. So dahil nga doon sa balita kay Jollibee tsaka kay Didi kay Double Dragon na magkakaroon sila ng project na industrial REIT. So nagkaroon kayo ng umaga nakita ko green to. Tapos siguro binuhusan ulit kasi yung kanyang pattern downward bias pa rin doon na may balita tayong good news kay Didi. So hindi pa rin siya ganun katibay dahil doon na break na yung downward bias tapos nagkakaroon tayo ng solid na base dito sa na to. Diyan yung pinaka base natin, hindi na nahuhulog yung presyo. So siguro yung mga tao hindi pa ganun ka bullish dito kay Didi kasi balaki ng binaba niya halos araw-araw bumababa si Didi, hindi siya nang babounce sa EMA 200. So ating indicators Ichimoku, ayun nasa cloud. So nahihirapan siyang lumabas ng cloud. So yung cloud is served in as resistance. Then sa Bollinger Bands flat lang, walang volatility.
Tapos sa ating PSAR, may signal pero hindi siya evident kasi depende sa ganito ng candle. So hindi pa evident yung kanyang pagka-uptrend. Check natin yung MACD. Yung MACD may momentum. Pero yung ano niya, yung volume niya puro red. Puro red yung kanyang volume. Ba't ganun? Basta yun yung MACD niya, wala pa ring sense of weakness, pero yung histogram niya is negative. So kailangan mo natin makalagpas ng MACD 0 para masabi natin na bullish itong si DD. Then sa RSI, so may trend tayong nakikita sa RSI. So nangre-recover na ba yung price ni DD? So wait tayo ng upcoming days kung anong mangyayari dito. So kung buy entry pa rin to syempre. Ayan. Kasi nakikita ko yung presyo hindi na bumababa sa area na yan. So good entry to para sa akin. Pero hindi Reco to baka sabihin nyo Reco. So yan, yung area na yan, good for entry to. Dahil solid na yung base hindi na nahuhulog yung presyo dyan. So ayan si DD, ating last stock, yung kanyang baby brother na si DDMPR. Ito yung REITs ni DD. So simula nung IPO, nahulog, di na nag-bounce pero malabo. So nahulog, nagkaroon ng base, nagkaroon ng small run, then base ulit. So sa mga EMA natin, ang meron pa lang is EMA 50. So medyo matibay na resistance dahil pag breakout sa EMA 50 bumalik ulit sa ilalim nun. Tapos yung iba support na. Tama ba? Tama, support yung ibang linya. So Ichimoku wala pa, nagpo-form pa lang. May downward bias pa rin dahil sa ating PSAR is naka bearish pa rin. Then sa ating MACD, so yung kanyang selling pressure parang short term lang. So baka magkaroon to ng momentum, konso o kaya breakout, basta volume lang. Kung may volume, medyo manipis din yung volume dito kay DDMPR. Then sa ating RSI, flat. Ayan, flat. So expect natin magkaroon pa rin ito ng consolidation. Based naman sa candles, nagkaroon ng BCDD bago nag-breakout. Tapos nag-breakout, then niretest itong previous na base. So bumaga ulit ng medyo higher na base. So para sa akin, good pa rin ito. Basta ang first entry dito dapat sa pinakababa dito, entry lagi dyan. Then ito, entry ulit lagi dito. Pag hindi na sustain yung base, sell. Pero kung mag-conso sa parting to, kung magko-conso dyan, hold lang. Basta laging entry lagi sa base, tapos sell tayo kapag may sign of weakness tulad nito. Ayan, reverse hammer ata ito itong red candle na to. Pag ganyan, benta na agad. Basta buy on base or support, sell at resistance. So yun, natapos din tayo. So yun guys, salamat sa pakikinig at panonood. So lagi sa trading, do your own research. Laging magbabasa ng balita at disclosure, o kaya kung wala kayong time magbasa ng balita, laging gumamit ng technicals bago bumili at magbenta. Ayun, stay safe lagi kayo.